Magandang hapon mga sa ating lahat. Magandang hapon, Ginoong Lumabaw. So, bago tayo magsimula sa ating klase, maaari bang pag-ipulot ang mga kalat at pag-ayos sa inyong mga upuan? Maaari bang tumayo ang lahat upang tangin ng pagpupunuan ibig? Let us bow our heads and let's pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come to you today in prayer, asking for your guidance as our practice teacher, Sir Abel Lumabao, practice them in our section as PDSPS. Bless this moment of learning and sharing. Grant our practice teacher confidence, clarity, and calmness. Help us students to listen with respect and embrace the gospel. May everything we do today bring honor to your name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ngayon, bago kami magsimula ay meron tayong pamantayan sa klase. Ang ating pamantayan sa klase ay ang A, B, L, or Abel. So, ano ang A? Aktibo sa lahat ng gawain. Okay, kailangan tayo maging aktibo sa lahat ng gawain para magandang ating participation sa ating klase. At ang B, Mabati ng magalang. bumati ng magalang. So, dapat tayong laging magalang dahil may kasabihan tayong respect begets. Okay, respect begets. Respect. Okay. At ang letter E, Eager o sabik matuto. okay, dapat eager o lagi tayong sabik matuto. At ang panghuli, ang letter L. Laging handang matuto. Oo, dapat lagi tayong matuto para sa ating alaman. Ika nga ni Kuya Kim, lamang ang may alam. Okay, tama, lamang ang may alam. So, bago tayo magsimula sa ating paksa, ating balikan ang ating pag-aaralan noong nakaraan. So, ano ba ang ating pag-aaralan noong nakaraan? Ang lungsod estado. Ano ang lungsod estado? Okay, basahin. Ang lungsod, estado o city, state ay isang pamayanan na kung saan ay may malayang pamayanan at ang sariling pamahalaan. Sa lungsod, estado, nakasentro ang pamumuhay sa isang lungsod lamang. Okay. Bago tayo magsimula sa ating isang ngayong araw, ay may inanda akong mga gawain. Handa na ba kayong maglaro at manalo? Yes! Okay. Ngayon, may inanda akong mga larawan at inyong suriin at bigay ang salita ng nilalarawan ng... Alam niyo ba na talarong prefix one word? Ay, sir! So, ang ating unang larawan. Okay? Yes, Dave. Batas. Batas, tignan natin kung tamang batas. Batas. Tama ba, Kas? Yes, sir! Kasi pumunta ka dito sa batas, kunin mo ang iyong daling pala. Kaya ang pangalawang larawan. Yes, excellent. Five, four, three, two, one. Okay, next. Yes. Five, America, four. sir. America. Okay, Latin. Okay, America. Tama ba, America? Yes. Okay, pumunta ka dito sa harapan at
Kunin mo ang bilog ng limpana. At ang pangatlong larawan. Okay, ang pangatlong larawan. Yes. Nagtatanong ba? Evolution. Oo. Okay. Tama ba? Yes, sir. Okay. Ano ba? Tuloy mo yung at ang pangatlo, pang-apat na larawan. Ano yung eraser? Okay, ang pang-apat na larawan. Yes. Kayaan, sir. Kayaan. Tingnan natin. Tama ba? Yes, Okay, at ang pang-lima. Ang panghuling larawan. Okay, sakto. Wala, sir. Kita yata ang milyon, okay? Gas. Isa. Okay, Linux. Kasiyahan, sir. Yan. Mali. Yes, and then, Luna to Park. Okay. Ano ba, Ellie? O, Jay? Okay. Ay, sir. Okay. Na? Kaibigan? Patay ko, sir. Kaibigan? Eh. Okay, team? Ano? Okay. Okay, sino ba? Yes. Transportation, sir. Transportasyon. Okay, wrong. Okay. Alisan na yun. First letter, sir. Di ba nakita dito yung soyo at ang mga bus na nagkakatay yung mga nagkakatay yung soyo, di ba? Ano yun? Ah. Ay, yung mga bus na nagkakatay para pumunta sa mga bundok para Unwind. Hiking. oh, lapit na. Ay, unwind. Hiking. Different, sir. Para mapag-isa, sir. Kapag isa, ano yung nararamdaman? Okay, sa pag-gabi. Ano yung nararamdaman pag isa kayo sa Kasiyahan, sir. magandang tanawin? Kasiyahan. Lungkutan, sir. Kasiyahan. Kasiyahan. Sir. Ay. Next, sir. Pamayanan. Pamayanan? Sir. Okay. Kapayapaan, tingnan natin. Uy, sabi mo! Sir,
Kapayapaan. So, mahusay at inyong natukoy at inyong mga larawan, kasuhan. So, ngayon upang maliwanagan kayo sa ating paksa ngayong araw ay maglalaro tayo ng tinatawag na thumbs up o thumbs down. Ako ay magbibigay sa inyo ng mga katanungan at inyong sagot ay oo at hindi lamang. Kapag oo yung sagot, itaas ang thumbs up. Kapag hindi, thumbs down. So, ang unang katanungan. Tama ba na pagbayarin ng buwis ng isang pamahalaan ng hindi naman tinatawan sa kanyang kasasaluhan? Eh, thumbs down kasi hindi dapat mahilang ang isang bansa sa kapataran ng ibang bansa. Pangalawa, pamilyar ba kayo sa salitang revolution? So, okay? Mabuti kung gano'n. Pangatlo, kaya nyo bang ipaglabang ng inyong karapatan? O bakit tumatawa? May mga half. Okay. So, dapat natin ipaglaban ang ating karapatan. Diba? Pwede na lang kung pinagkailan na ng karapatan o tutang ng karapatan. So, ang pang-apat, pamilyar ba kayo sa pangyayari patungkol sa revolusyon? Ano? Okay, mga ilan. Okay. So, pagkatapos ng ating talakayan ay malalaman natin kung ano ang sanhi o ang dahilan para magsimula ang revolusyon ng Amerikano. At ang panglima, makatarungan ba ang sobrang taas na buwis? So, hindi makatarungan ang taas na buwis dahil ito ay isang uri ng pang-aabuso. So, bago tayo dumako, sumaliwanag na ba? So, sa mga tanong na yung sinabi, ano sa nyo natin paglalala kayo ng araw? Okay, anyone? Yes. Tama, mahusay ang Revolusyon Amerikano. So, narinig niyo ba ang salitang revolusyon? Ano nga ba ang revolusyon? Sino dito ang magpapagbahagi ng salitang revolusyon? Anyone? Okay? Yung basahin kung ano ang revolusyon. Kaya nyo sabay-sabay? Ang revolusyon ay isang makabuluhan at biglaang pagbabago sa isang lipunan, politika o ekonomiya. Ang revolusyon ay maaaring ituring sa isang magsigan laban sa kasalukuyang pangulo ng polisiya. Tama. Ang revolusyon ay isang makabuluhan at biglaang pagbabago sa lipunan o politika o ekonomiya. For example, ang revolusyon ay ano yung pinakasikat na nangyaring revolusyon sa Pilipinas? Ang people. Sige. Ang It's a People Power Revolution. So, ganun ay revolution para katalsikin ang kasalukuyang pamahalaan ang katiwalian na kanilang ginagawa. So, ngayon ang ating paksa ay ang Revolusyon Amerikano. So, noon, ang Amerika ay nasa kamay o nasa pag-aari ng Britanya, ang 13 kolonya sa Amerika. So ano ang mga 13 kolonya na ito na napasa kamay ng Britanya? Okay? Ang una, basahin. New Hampshire. Pangalawa, Massachusetts. Ang pangatlo, Rhode Island, Rhode Island. Pang-apat, Connecticut, New York, anim, New Jersey, ito, Pennsylvania, o, Delaware, siyam, Maryland, sampo, Virginia, isa, North Carolina, dalawa, South Carolina, at ang Georgia. So, itong mga kolonya nito ay nakasabay ng Britanya o panahon ng Revolusyon Amerikano. So, ating basahin ang sanhi at karanasan ng mga Amerikano sa panahon ng Revolusyon. Okay, basahin ang sabay-sabay. Sanhi at karanasan, lumaganap ang ideyang liberal
tax. Tama, very good. Ng Luis. So, bago tayo dumako sa ating talakayan, meron ako ditong tinatawag na nasa ng ating matiwag pa. So, yan, ito ay kaya. So, nandito ang inyong mga pangalan. Sino mabubulot ay siya ang nasagot sa ating mga Okay, una ang katanungan. Ano nga ba ang quarter up? Yan, Joshua. Ano ang quarter up? Quartering up ay ginagawa ng Parliament ng British Council sa Kolonyal ng Amerika. Ang nakarang ito ay nag-alala sa Japan ng pamahalaan ng kolonyal ng Pilipinas ang pabakaliwala ng bagay sa mga sundalo ng Pilipinas. Kaya yung ibig na pinagkakaan ng mga kolonista natin ng Panginoon. Hindi nila sinususan ang pagkakaan ng mga sundalo sa pamahalaan ng Pilipinas sa pagkakaan ng Okay, mahusay. So, ayon sa binasa ni John Joshua, ano ang, ay kailan ipinatupad ang Quartering Act? Mark Levens. Kailan ipinatupad ang Quartering Act? Kailan ipinatupad ang Quartering Act? Tama. Ang Quartering Act ay pinatupad noong taong 1765. So, ano naman ang pangangayunin ng Quartering Act? Dave. Ano ang layunin ng Quartering Act? Ang pagkakang ito ay naglalayo sa lokal ng pamahalaan ng kolonya na nagbibigay ng babahay at pagkain sa mga sundalong British. Tama. Ang pangunahing layunin ng Quartering Act ay bigyang babahay at pagkain ng mga sundalong British na nakatalaga sa kanilang kolonya. So, imbes na ang Britain ang gusto sa mga pangangailangan ng kanilang mga Amerikano ay ang pinapabayad nila yung mga taga-kolonya rin sa Amerika. So, baka yung gano'n, yung may mga, for example, may bisita kayo, tapos magkikita sa bahay ng matagal, tapos ito magbibigyan ng mga pagkain at mga pangangailangan, kahit baka gano'n. So, pwede naman siguro kung isang araw, mga lang ka rin matagal. Kaya pwede yun. So, gano'n ang dahilan kung bakit nagalit ang mga Amerikano sa Quartering Act at isa ito sa dahilan kung bakit gusto ang Revolusyon Amerikano. So, pangalawa, ano naman ang Stamp Act? Ano naman ang Stamp Act? Okay, Ken, bumunot. Okay, bumunot din. Yan, Mai. Ano ang Stamp Act? Ang Stamp Act na itinasa ng Parlamento. Parlamento noong 1765 ay nagdadagdag ng buwis para sa mga iniluluwas na kalaban ng Amerika patungong Britanya. Pinatupad ito ng kapamahalaan ng Great Britain sa pamamagitan ng paglalagay ng mga selyo sa mga produkto
dadalhin sa Britanya mula sa mga kolonya. Mahigpit na inutulan ito ng mga Amerikano sa kadahilanang labis ang pahirap na dala ito sa kanila. Sa kabilang banda, sinisigaw nila ang hindi pagbabayad ng buwis kung hindi nila makawit mo ang inaasahang pag-iisipasyon sa pamahalaang kolonyal sa Great Britain. Naging paboritong slogan ang walang pagbubuwis kung walang representasyon. Umabot ng ilang taon ang kanilang pagkikibaka, subalit hindi sila pinagbigyan ng bigyan. Ayon sa binasa ni Mark, ano ang pangunahing layunin ng Stamp Act? Narinig pa kayo? Ano ang pangunahing layunin ng Stamp Act? Jan Cyrus. Linux. Ano ang pangunahing layunin ng Stamp Act? Nagdagdag ng buwis para sa mga iniluluwas na kalakal ng Amerika patungong Tama, ang Stamp Act ay nagdadagdag ng buwis para sa mga inululuwas na kalakal ng Amerika patungong Britanya. So ito ang mga layunin ng Stamp Act. Buwis sa mga ito. Ito ay nag-uutos sa lahat ng legal, dokumento, pahayagan tulad ng dyaryo at iba pang printed material sa mga kolonya ng Amerika ay dapat magkaroon ng selyo na binibili mula sa otoridad ng Britanya. So kailangan ng mga Amerikano, kailangan pa ng mga Amerikano bumili ng mga papel na may selyo o may stamp para sa mga Britanya para maging legal ito sa kanilang sariling bansa. So parang napaka-unfair nun, di ba? Sariling bansa tapos dapat pag bibili ka may stamp pa ng ibang bansa para maging legal ito sa mga bansa. Diba? Napaka-unfair. So isa rin ang Stamp Act sa naging dahilan ng pag-uspong ng Revolusyong Amerikano. So dahil sa pagpataw ng mga labis-labis na buwis, ang mga Amerikano ay nagprotesta dahil sa kawalan ng representasyon sa parlamento ng British kung bakit maglaban naman ang kanyang karapatan sa sobrang pagpataw ng buwis ng mga Amerikano ay ng mga Britanya. So ano ang sa protesta ng Amerikano, ano ang kanilang paboritong slogan? Okay? Ulat? Ay, yan. So ano ang naging paboritong slogan ng mga Amerikano? walang pagbubuwis kung walang representasyon. Tama, wala. No taxation without prosperity. Tama. Dali. Isa, amazing. Talented. No taxation without representation. Sige, bigyan ko lang tayo ng extra. Mga ang walang magbubuwis kung walang representasyon. Diba? So, next. Ano naman ang Townshend Act? Okay, ang mahiwagang kahon. Okay, bunat. Ano yung good. Adjacent. Malay ka. Ano ang Townshend Act? Ang Townshend Act ay pinangalan mula kay Charles Townshend na siyang nagpasa ng patakaran sa parlamento na